Ito ba ay isang patibong? Seryoso ba ito? Or for publicity lang? Ang tinutukoy ko po itong sinasabing para bang gustong palabasin itong Duterte, lalo na si Nandabaw, magkaroon ng unity team. Parang binubuhay yung dating pagkakaisa noong 2022 before and during election. Pero after na magkaroon ng eleksyon, abay sila rin naman at kampo rin nila ang sumira ng sumira sa ating administrasyon. Kaya tinatanong, seryoso ba? Publicity lang? Itong sinasabi nilang dapat buhayin ito. Palagay ko hindi na. Kumbaga sa ang sugat, may sugat na. Kung sa pinggan, may lamat na. Dahil nga po sa matinding mga batikos ng mga Duterte at ng DDS laban kay Pangulong Marcos na inakusahang bangag, mahinang presidente, di ba? Korap na administrasyon, at kung ano-ano pang mga sinabi. At pinagre-resign pa nila. Meron nga silang ginawang, di ba, Marcos resign, tapos bandang huli, Marcos alis dyan. O ngayon sinusulong ng kampo ni Duterte na parang nagpaparinig na ang unity team kailangan. Ano yun? So, mukhang ramdam na nila ang sipa ng gobyerno na ipinatutupad ang mga batas katulad ng pag-relieve, pagpapalit ng mga kapulisan dyan sa Davao at naglagay ng Special Action Force. Talagang mahihirapan dyan ang mayor ng Davao kasi mamumurtos siya ng PNP. Paglabag sa policy ng gobyerno laban sa illegal drugs at iba pa, mamumurtor ng PNP. Kaya siguro naramdaman ni Mayor Basti Duterte ang galaw ng national government kasi nga ang Davao City ang isa. At pangalawa, yung walang suporta ang mamamayan at wala rin suporta ang mga local executive doon sa kailang mga rally dahil hindi sila makakuha ng mga permit, hindi sila pinapayagan na makapag-rally, manlait, magmura sa ating administrasyon. Sabay pa ng massive resignation ng mga PDP laban member ng partido ni dating Pangulong Duterte. So, yan na po. At siyempre, yung pagtanggap na sa international community at pagtanggap ng majority ng mga Pilipino sa tamang ginagawa ni Pangulong Marcos ngayon. Kaya posibleng kaya itong Duterte ay nagpaparamdam ng ganito, alam na nila, latay na, ramdam na nila ang hindi pagsuporta sa kanila ng mamamayan, sa halip ang Pangulong sinusuportahan, at ang isang pinakamasakit, kahit yung mga DDS or mga Duterte followers noong nakaraang eleksyon, noong mga nakaraang administrasyon, ayaw na ngayon sa kanila dahil sawa na sa kanilang paulit-ulit na batiko sa halip ay tumulong sa pamahalaan. Ano ang inyong masasabi dyan? Okay? Any comment, reaction? Welcome po. Sunod na pag-usapan natin, ano ito? Senador Ontiveros laban kay Vice President versus Vice President Duterte. Ito na ba yung pinag-uusapan for 2028 national o presidential election? Kasi may lumalabas na hong ganyan na mga pagtaya na yung daw galaw ni Senador Ontiveros ay pang national na. Although national senador siya national, pero mas mataas para posisyon sa side ng Piklawan-Dilawan Liberal Party. Katunayan, si dating Senador Trillanes, parang ang gusto nga niya, nagpahiwatig yata isang araw na parang pumapabor na siya na pangunahan ni Senador Risa Ontiveros ang lehitimong oposisyon. Kita mo? So kung totoo yan at aabot doon, anything can happen sa politika at maglagay ng sariling kandidato ang Liberal Party, abay si Ontiveros hindi masamang kandidato nila yan. May baluarte, may followers ang Liberal Party at Piklawan-Dilawan. Number 2 nga sila doon sa nakaraang eleksyon ng 2022. Nandyan pa rin sila. At sila hindi nakasisira sa kasalukuyang administrasyon. Katunayan, sumusuporta sila sa maraming mga policy at programa ng ating Pangulong Marcos. Pero siyempre, iba pa yung magiging official candidate ng administrasyon, hindi natin alam. Ngayon, ang pinag-uusapan lang natin, so ano inyong masasabi? Kung sakaling umabot doon, Senador Ontiveros, laban kay Vice President Duterte, Sara Duterte, pinag-uusapan dito, for 2028 election. Presidential po yan. Sino ba ang mas magaling? Sino ba ang merong seryosong kampanya para ayusin ang ating pamahalaan? Si Ontiveros, maraming napatunayan sa kanyang mga public hearing sa Senado. Okay? At
nasa likod niya ang Liberal Party at ang lehitimong oposisyon na kahit oposisyon pero constructive ang dating, hindi sila nakakainis o hindi sila kinaiinisan ng taong bayan dahil naintindihan nila ang policy at programa ni Pangulong Marcos. Kumpara sa mga Duterte, DDS followers, supporters na walang nakita yatang positive, puro negative, puro batikos laban kay Pangulong Marcos. So parehong babae. Anong inyong masasabi diyan? Hontiveros, Sara Duterte. Ha? Sila nga ba'y magkakaligaw? Sila nga ba ang magkakatunggali? Pwede, wala naman kung masama, kahit sino. Yung qualification at posisyon, pareha sila. Ha? Tingnan natin kung aabot doon. So, tulad na sinabi ko, kaya ako nababanggit ito kasi meron ng grupo na nagsusulong. Although hindi naman inaamin ng Tiberos, pero sinasabi, siya ay karapat dapat na gawing leader nga ng oposisyon. Tingnan natin kung ano mangyayari. Pero mas maganda kung sasama ang Liberal Party sa kandidato ng administrasyon. Mas lalakas laban kay Sara Duterte. Kasi ito si Sara Duterte, ayaw lang amin ito. Baka nga tatakbo ito sa 2028. Yan ang gustong-gusto. Ngayon nga, gusto nilang ilagay na wala sa lugar. Edi kailangan paghandaan yan. Isa lang ba ang magiging kandidato o magiging dalawa o tatlo? Tingnan natin. Hindi ho, sasabihin nyo matagal pa, hindi ilang taon na lang Pag national position ang hawak mo, o target mo, kailangan malawak at maaga ang pagtalakay para malaman ang kakayanan, programa, at seryosong usapin. Any comment, reaction? Okay yan. Okay? Sunod na pag-usapan natin. Mapapahina na ba? Mawawala na ba? Mababawasan na ba ang mga fake news? After nga po na lumabas na itong mga supwena, ibig sabihin pinagpapaliwanag na ng Prosecutor's Office ng Quezon City ang mga kinasuhan ng cyber libel, libel ni dating Senador Trillanes doon sa mga DDS vlogger at mga followers. Kasi hindi ko naman nilalahat, marami na mga fake news sa kanila nanggagaling. Lalo na yung mga SMNI, doon kasama yung mga vloggers ng SMNI at angkor ng SMNI ang kinasuhan dyan At kung inyo mapapansin, mula ng kasuhan para medyo naglaylo nga. Pati mga troll at basher medyo nabawasan. So, kayo rin, pag hindi kayo tumigil, tutuluyan kayo. At hindi lang ito. Marami pang susunod yan pag hindi kayo tumigil. Kasi yung mga fake news, paninira ng personal, lalo na po sa mga kung sino man, ay talaga may karapatan silang magreklamo. At sinampula na. Sabi ko nga sa inyo, Magdalo Group ni Senator Trillanes ay nakamonitor sa galaw na mga bumatikos sa kanila noon at bumabatikos ngayon, at pag may mga nakuhang ebidensya, kakasuhan nila. Kahit walang identity sa social media, madaling ma-identify yan dahil ng cybercrime law, cyber libel. Ayan, okay? So kung hindi kayo titigil, hindi ito pananakot, paalaala lang, pag hindi kayo tumigil sa mga sobrang batikos na wala sa lugar, fake news para lang sirain ng isang tao, lalo tigit itong kampo na ni Trillanes, may paglalagyan kayo dahil seryoso yung tao na kayo ay panagutin sa kasalukuyang mga batas.